Okay, good morning po sa inyo lahat. Welcome po dito sa ating channel, ang Tabsong Viewpoint. So again, tuloy po natin yung talakayan natin kasi malapit na po ang ating midterm election ngayong 2025 May na po. So mga isang buwan na lang siya. So ito bilang bahagi ng Tabsong Viewpoint na ma-guide natin yung ating mga botante sa tamang pagboto So dapat po maging aware tayo dun sa kung ano ba yung mga katangian ng dapat na inihahalal natin So dito sa ating i-share na napaka-importante na qualify. So dapat po kasi natin kina-qualify yung ating mga ibinobotong kandidato. Hindi yung basta na lang tayo pupunta ng election time, tapos buboto, tapos hindi natin alam kung sino yung dapat natin iboto. So dapat po, bago tayo pumunta sa ating presinto, alam na natin kung sino yung iboboto at ano yung mga quality. Dapat alam na natin po yan bago tayo pumunta doon. So ito lang po sa mga hindi pa po alam, yung hindi pa nila alam kung ano yung tamang pagpili. Napaka-importante po na i-qualify natin yung ating mga iboboto. Hindi porke dahil sikat siya, may pangalan at member ng tinatawag natin na political dynasty, iboboto na natin. So dapat ika-qualify din po natin yung kanilang qualification. So number 1 po, ang titingnan natin sa isang kandidato is yung tinatawag na integridad at malinis na records. So napaka-importante po ng integrity at malinis na record. So, ibig sabihin, walang kasaysayan ng korupsyon, pang-aabuso o kriminal na kaso. Napaka-importante po yan. Dapat malinis ang record, Hindi saangkot sa mga anomalya, fake news, or disinformation. So, ibig sabihin, dapat po yung ating iboboto na kandidato ay walang bahid ng anomalya at hindi rin po siya yung kagaya ng tinatawag natin na kandidato na mahilig mag-fake news kasi usong-uso po kasi ngayon ang fake news guys saka disinformation. Dapat po pag ang isang kandidato ay sa tingin natin ay gumagawa ng fake news, disinformation, asahan po natin na walang magagawang mabuti yan sa pamahalaan. So napaka-importante po nun. So pangatlo, meron siyang prinsipyo ng paninindigan kahit hindi popular ang posisyon. Ibig sabihin, maprinsipyo siyang tao. Ito yung mga kandidato na pag sa campaign period pa lang, nagbibigay na sila ng mga plataforma at yun ay pinaninindigan nila. Kaya nga sabi ko guys sa inyo, pag kayo ay naghalal ng kandidato, ililista ninyo yung mga ipinangako. Tapos, at the end of kanyang terms, reviewin ninyo kung yung mga ipinangako ay nagkatotoo. Kasi yun yung magiging business ninyo kung ihahalal pa ninyo yung kandidato na ibinoto ninyo, papalitan na ninyo. So, wag tayo masyadong maano dun sa mga pangako tapos hindi naman tinutupad yung kanilang mga prinamis. Napaka-importante po yun. Number 2, serbisyong napatunayan na. Ibig sabihin, may track record na mahusay na serbisyo sa komunidad o sa dating posisyon. So, ibig sabihin po, especially yung mga incumbent guys, kaya nga sinasabi ko sa inyo, every campaign period, lilista ninyo mga pinangako. Kasi yun yung tatanungin natin after ng kanyang term. Kasi para may basihan tayo kung iboboto pa natin sila sa susunod na eleksyon. So, dapat po yun ang ating contribution bilang isang mabuting mamamayan ng bansa at may care dun sa future ng ating kinabukasan ng bansa, di ba? So nakikita ang tunay na malasakit sa mamamayan at hindi lang nagpapakita tuwing eleksyon. Yung napaka-importante po yan, di ba? Sa sinasabi nila, ang dami sa mga leaflet na pinamamahagi nila. Sinasabi nila mahal daw nila ang kanilang constituent, papadama daw nila yung pagmamahal. Diba? Madali po kasi sabihin yan sa salita, pero ang importante po niyan, nililista natin yung mga ipinapangako kasi nagre-rely po tayo dun sa kanyang performance, hindi naman dun sa pagsasalita Diba, guys? So yung titingnan natin yung gawa, huwag natin titingnan yung pagsasalita kasi marami po kasi mga politician na ang gagaling magsalita. Well-trained po sila sa ganyan, kaya huwag tayo madadala sa mga ganyang mga pakulo. Titingnan natin yung mga prinamis nila at kung natupad ba yan during
ng kanilang term. So napaka-importante po niya, involved tayo sa pagmo-monitor ng mga performance nila, yung lahat-lahat ng mga pre-namis nila. Okay, pangatlo po, napaka-importante na i-qualify natin yung ating mga kandidato based on doon sa tinatawag na plataforma at solusyon, hindi yung puro forma. Dapat may plataforma, di ba? Bihirang-bihira po natin marinig yan, yung mga tinatawag na plataforma di gobyerno. Kadalasan pong lumalabas yan nung malakas pa yung ating mga party system natin, yung mga partido. So sa isang partido kasi, sama-sama yung kanilang doon, plataforma. Kung ikaw ay member doon ng partido na yon, siyempre yung kung ano yung plataforma ng mga partido, yun yung susuportahan mo at yun yung gagawin mo pag ikaw ay nanalong nahalal na na kandidato. So sa ngayon po kasi hindi masyadong strong yung ating partisan dito sa Pilipinas kasi kahit nakalagay sa natin, kahit sino pwede magtayo ng partido. So yun po yung isang weakness ng ating sistemang panggobyerno. So ibig sabihin nasa atin na lang po kasi ng mga botante yan para i-correct yung ganyang sistema. So number 3, plataforma, solusyon, hindi puro forma. So malinaw na plano sa ekonomiya, edukasyon, kalusugan, trabaho at seguridad. So basic po yan. Madalas nating makita yung mga ganyang plataforma nila na papaluguin daw nila yung ekonomiya, popokus sa education ng mga kabataan natin, tapos kalusugan, trabaho at seguridad. So ibig sabihin po yan kadalasan sa campaign period, pinagwawagwagan niya ng mga politician. Pero ang tanong, sabi ko nga sa inyo, kung nag-record kayo, di ba? Nag-record kayo ng mga pre-namis nila at the end sa term, chinek ninyo kung nangyari, doon yung makikita na yung mga pinagsasabi ng mga yan is puro mga salita lang. Ibig sabihin, bibihira po kasi yung mga politician na sila dun sa kanilang plataforma, solid sila dun sa plataforma. Kadalasan po niyan, sales talk lang yan kasi nga mga Pilipino daw po kasi madaling makalimot eh. Kaya nga sabi ko sa iyo, ang tip ko sa inyo guys, mga botante tayo, maglista tayo ng mga pinangako ng mga politician na yan. Tapos tanungin natin yan at the end of ng kanilang term kung nangyari ba yun, nagmaterialize ba. So yun, napaka-importante yung guys. So, again, yung sa plataforma guys, marunong humarap sa mga issue ng bansa gamit ang konkretong solusyon. Hindi lang puro pangako. Yun nga sinasabi natin guys. Kung yan ay nag-promise na ganito yung plataforma ko, dapat tuparin nila. Kasi nga, hindi po pwede kasi yung sasabihin lang sa atin, tapos at the end of the term niya, sabihin niya, ay pasensya na, hindi ko nagawa yung kailangan ko pa ulit mahalal para ituloy yung mga promise na ganyan. So, hindi po tayo naniniwala dapat sa ganung mga pinagsasabi ng mga politician. Kasi kung totoong ang politician ay action man yan, sa unang term pa lang yan, dapat na-achieve na niya yung mga plano niya, pinagdadaldal niya dun sa campaign period, di ba? So, yun. Number 4, na dapat nating i-qualify guys dun sa mga kandidato na iboboto. Yung tinatawag na independenting pag-iisip. So, hindi sunod-sunuran sa politikay dynasty or partido. Yan. So, napaka-importante po niyan. Isa yung sa yung bang yan yung isang inaano ko guys ang ayaw na ayaw ko sa isang politician, yung bang kumakampi dun sa kapwa politician kahit alam na nilang mali yung kinakampihan nila. Yun po dapat pag nakakita tayo ng ganung quality sa isang kandidato, wag na nating iboboto kasi hindi nila priority yung natin community, hindi nila priority yung pag-unlad ng bayan kasi ang priority nila yung kapwa nila politician. So yun guys, napaka-importante nun. Dapat meron silang independenting pag-iisip. Ibig sabihin kung ano yung pre-namis nila dun sa kanilang mga constituent, dapat tutuparin nila regardless kung anong mga sinasabi ng mga kapwa nila politician. Kung against dun sa partido, basta ang importante, pina-priority yung tinatawag na community at saka yung ipinangako sa bayan. So yun, dun po natin nakikita yung qualification ng isang magandang kandidato na dapat nating ilahalal. Okay? So independent pag-iisip, marunong tumindig para sa tama kahit salungat sa interes ng kanyang kaalyado. Yun yung sinasabi natin kanina. So regardless dun sa kung yung kaalyado niya ay gumawa ng masama, dapat hindi niya yung dinidepend, pinagtatanggol, di ba? Dapat pag mga alam na nating mali, wag na nating susuportahan. So pag nakakita tayo ng ganung mga politician na attitude, dapat wag na nating iboboto yun kasi yun pahamak yun, wala yung maitutulong dun sa pag-unlad ng bayan natin. Guys, di ba?
So number 5, para ma-qualify natin mga kababayan yung dapat nating iboboto na karapat-dapat na kandidato is yung tinatawag na pro-people at makabayan. So kalagay dito, inuuna ang kapakanan ng masa, hindi ang pansariling interes o ng mga oligarko. Yun po yun. So kanya marami po tayong nakikitang ganyan ng mga politician na nag-i-exist ngayon sa ating gobyerno. Inuuna yung mga pansariling interes, di ba? Ayoko na magbanggit kasi kitang-kita na natin yung mga politician na inuuna yung interest nila ngayon kasi election, gumagawa ng kung ano-anong mga intriga para mapansin yung pangalan, para umangat sa survey. So yun po, wag na nating iboboto yung mga ganong klase ng politician. At saka yung mga may interest na mga oligarch. Yung oligarko po, yun yung mga may mga, ang isa pong description ng oligarko, yun may mga ma-influensyang pamilya na may malaking mga negosyo dito na pinoprotect. So na nila yung kanilang business, tapos ang naghihirap yung taong consumer. So yun po yung isang klase ng oligarko. So pag may mga kandidato po tayo na sa tingin natin guys ay masyadong leaning dun sa oligarch na yan, kung sino man yan, hindi naman po natin sinasabing masama ang ang ginagawa ng oligarch. Siyempre ang kanilang purpose lang naman ay palaguin yung kanilang business at in-dispense ng mga taong bayan. Kaya lang sa importante po sa atin kasi equal opportunity dapat. So dapat hindi lang yung mga oligarch ang nabibigyan ng mga tinatawag nating paborable ng mga kandidato. So pag may nakita po tayo mga ganyang kandidato na masyadong leaning doon sa mga oligarch niya, kung sino yan, wag nating iboto yan kasi nagsiserve lang po sila doon sa interest ng mga oligarko at hindi po yun sa interest ng taong bayan at ng buong bansa. So ang dito po sa Tabsong, ang sinusuportahan po natin dito ay yung pag-unlad ng bayan. So yun. So number 6 pong ng qualification para ma-guide natin yung mga botante is yung tinatawag handa sa transparency at accountability. Bukas sa pag-audit ng kanyang yaman at proyekto. Yan, so napaka-importante po niyan. Yung sinasabi ko, di ba, sa mga unang content ko, napaka-importante po ng isang kandidato ay naniniwala sa accountability at transparency. So dapat gusto nila magpa-audit, ibig sabihin bukas loob sila na willing sila na magpa-audit ng kanilang mga yaman, proyekto, at saka especially yung mga nagastos nila na pera ng taong bayan. Kaya mainit po yung issue ng impeachment ngayon dahil sa mga di umano ay paglustay ng pera ng taong bayan. So dapat po yung taong iboboto natin, yung kandidato na iboboto natin is naniniwala din sa tinatawag na transparency and accountability. Kasi po ang taong naniniwala sa transparency at accountability, yan po yung mapagkakatiwalaan. Kasi yung mga yan, hindi yan gagawa ng mga anomalya na ikasisira ng kanilang political career. Kagaya ng ibang na-o-observe natin ng mga nanalong politician ngayon kasi nagre-relay sila dun sa mga fake news, disinformation. Akala nila yung mga sinasabi ng mga tao ay hindi na ay sinasabi ng mga sinasabi ng tao na pag-uusig dun sa accountability hindi na mangyayari kasi tinatakpan ng tinatawag na disinformation at saka fake news. So again, maingay po yung ating mga alagang tuta dito. Pasensya na po sa mga So yun po yung ating titingnan kung bakit kinakailangan nating pag-ingatan yung pagboto ng mga politician this coming election, guys. So again, uulit-ulitin natin ito. Sana makarating po ito sa mas maraming tao na mag-guided sila sa tamang pagboto kasi napaka-importante po. Tayo lang po mga botante ang makakapagpabago ng sistemang gobyerno. Hindi po natin maaasahan yung mga politician na yan kasi sabi nga nila yung may sari-sarili silang interest at ang kasaklapan po niyan, ang inuuna nila ay mga personal interest nila at hindi yung interest ng mga taong bayan at saka yung future ng bansa na pag-unlad. So yun po yung ating topic for today at susunod po marami pa po tayong ito-topic about dito sa darating na midterm election. Sana po makatulong ang ating suggestion na makapili kayo ng deserving na kandidato para sa future ng ating bansa. Yun po ang take natin ngayon. Maraming salamat po at sa inyo lahat dyan, peace.